Why God calls us to wait? Bakit tayo pinag-aantay ni Lord? Lalo na kung yung bagay naman na hinihiling natin sa Kanya is mabuti. Yung bagay na ine-expect natin na gawin niya sa atin is part ng plano niya, part ng kalooban niya sa atin. Kung kalooban naman pala niya, kung mabuti naman yung bagay na hinihiling natin, bakit hindi niya nalang ibigay agad? Bakit pa natin kailangan mag-antay? Bakit pa natin kailangan dumaan sa pag-aantay? One of the reasons why God calls us to wait sa mga bagay na ine-expect natin na gawin niya, sa mga bagay na hinihiling natin sa Kanya, because it will give birth sa new season, new chapter, bonggang transition sa buhay natin. Kaya kailangan muna tayong i-prepare ni Lord. At mangyayari lang yon sa waiting season. Kaya madalas na sinasabi, diba, be careful what you pray for. Kasi mamaya, pray ka ng pray, hiling ka ng hiling, expect ka ng expect kay Lord, hindi ka pa naman pala handa. So now, kung feel mo sa sarili mo, feel mo in your spirit that God is calling you to wait for that specific thing, sa mga bagay na in-expect mo sa Kanya, sa mga bagay na hinihiling mo sa Kanya, be very excited. Kasi piniprepare ka na niya para ibigay yung bagay na yun. Pero yes, expect mo na hindi madali at sobrang tagal ng waiting span ni Lord. Darating sa point na pwede kang mapanghinaan ng loob, pwede mong makalimutan yung pinag-usapan nyo ni Lord, bakit kailangan mo mag-antay. Along the way, pwede kang maswayed. Along the way, pwede mong makalimutan kung ano yung bagay na nilulook forward mo, kung ano yung bagay na inaantay mo. So, kung isa ka sa nasa waiting season ngayon, be very intentional sa waiting season mo. Hindi ka lang mag-a-agree na mag-wait ka, aantayin mo yon para mapalapit ka na lang agad dun sa bagay na hinihiling mo, sa bagay na ini-expect mo. No. Kasi it doesn't mean na pag lumipas yung isang araw, lumipas yung isang linggo, isang buwan, you're one step closer na dun sa bagay na hinihiling mo. Hindi. Kasi may mga specific ka na kailangan gawin, may mga bagay kang kailangang i-endure. Bakit? Bakit may mga kailangang i-endure? Bakit may mga specific na gagawin habang nag-aantay? Because waiting season is not literally waiting. Hindi ka lang talaga literal na mag-aantay dyan. Because waiting season is actually a healing season. Waiting season is actually a training season. It's actually a maturing season. Nakafocus ang preparation ni Lord sa atin, sa waiting season, sa development natin, sa maturity natin, sa growth natin. Hindi na piniprepare ni Lord kung ano ibibigay niya sa atin. Hindi niya na kailangang i-prepare yon. Kasi matagal nang tapos yon. Matagal nang tapos yung magandang plano ni Lord para sa atin. Panahon na lang at tayo na lang yung inaantay ng magandang plano ni Lord para sa atin. So, waiting season is not a wasting season. Kung nasaan ako ngayon, kung nasaan ka ngayon, kung ano yung mga bagay na kailangan mo munang gawin sa ngayon, ayun yung bagay na kailangan mo muna sa ngayon. Kung yung mga bagay na meron pa nga lang tayo ngayon, hindi na natin kayang i-handle. Kung yung mga bagay na meron pa lang tayo ngayon, hindi na kaya i-handle ng personality natin, hindi na kaya i-handle ng strength natin, ng perception natin, ng understanding natin, paano pa yung mga bagay na hinihiling natin sa Kanya? Paano pa natin ma-handle yung mga new seasons, new beginnings na hinihiling natin sa Lord? Kung yung mga maliit na bagay pa nga lang na meron tayo ngayon, mini-messed up na natin. So, be more after sa good character, sa maturity mo, sa development mo, bago yung mga bagay na hinihiling mo na kapag binigay sa'yo ngayon, hindi mo rin naman ma-handle ng maayos. Malalaman mo o ma-identify mo sa sarili mo kung tama ba yung pag-aantay na ginagawa mo o nagiging faithful ka ba sa process ni Lord sa waiting season mo, kung mas nagiging mahalaga sa'yo kung ano yung pinapagawa ni Lord sa'yo, kung ano yung pinapaayos ni Lord sa'yo. Pero kung hindi ganun yung nangyayari, kung may shinortcut ka, kung may ini-skip ka, kung meron kang pinapangunahan, kung nagmamagaling ka sa proseso ni Lord, ibig sabihin, you are failing in your waiting season. Hindi rin magiging maganda ang resulta. Makuha mo man yung resulta na gusto mo, pero eventually, mawawala din yan sa'yo dahil hindi ka matured enough to handle that thing. And lastly, bakit tayo pinag-aantay ni Lord? To prepare us sa mga bagay na marireceive natin from Him dahil may malaking gagampanan yon. Yung mga bagay na marireceive natin sa Kanya, may malaking gagampanan sa buhay natin, may malaking gagampanan sa buhay ng ibang tao through us. Na in our waiting season, kung maging faithful tayo dyan, we are also actually making testimonies. God is also making testimonies through us.
out of us. So kung maiintindihan mo na yung waiting season mo is hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa ibang tao na kakailanganin din kung ano yung napagdaanan mo. Kakailanganin din marinig kung ano yung mga napagdaanan mo. So your testimony from your waiting season will be a guide sa iba. Sa faith ng iba, sa growth ng faith ng iba. God is healing our hearts. God bless us all.